So, meron tayong f of x equals cube root of x. So, basically guys, pwede natin to i-rewrite muna into fractional exponent. So, pag ni-rewrite natin tong cube root of x, di ba magiging x raised to 1/3 siya? So, nag-gets natin kung bakit naging ganun, no? Index, denominator, exponent na 1, magiging numerator. Kapag radicals, ganun siya ginagawa. Pag kino-convert mo into exponential. So, basically, katulad ng power rule na ginawa natin kanina, yung 1/3, bababaan natin yung dito. Then, kakapin natin yung x. So, kung meron tayong 1/3, then binawasan natin to ng 1, anong magiging sagot natin? Yung 1/3 minus 1 is magiging negative 2/3. That's correct. Sana gets nyo ng ba? Naging 2/3 no? Negative. Bakit kaya naging negative 2/3? Kasi guys, para maging similar fraction to agad, hindi gawin mo siyang 3/3. Kasi yung 3/3 is 1 pa rin. So, yung 1 minus 3 is magiging 2. Negative 2 siya. So, copy yung denominator. Anyways. So, magkakaroon tayo ng negative 2/3 dito. So, ngayon dahil naka-negative exponent, i-rewrite natin siya as positive exponent. So, magiging 1/3 na pupunta sa denominator. Then, magiging 2/3 exponent niya. So, ngayon dahil naka 2/3 siya guys, pwede pa natin siya i-rewrite into radicals, diba? So, pag ginawa natin siyang radicals, anong kakalabasan niya? So, magkakaroon tayo ng 1/3. Then, dahil naka 3 yung denominator natin, ibig sabihin, cube root siya. Then, meron tayong x squared. Bakit x squared? Kasi meron tayong 2 na exponent pa doon. So, ganito siya ilalagay. That's correct. Or, kung gusto mo, yan to. Pero okay na yun. Tinatanggap naman na yun eh. 4 square root of x. So, paano ba ito sinasolve? O, i-rewrite muna natin to guys into fractional exponent. Anong kakalabasan niya? So, kung meron kang 4 square root of x, pag ni-rewrite mo siya, anong kakalabasan niya? Magkakaroon tayo na 4 raised to 1, 4x raised to 1 half. Kasi sabi nga natin kanina, kung meron kang square root, magiging raised to 1 half siya. O ngayon pwede na natin siya i-simplify or kunin yung first derivative. So yung 1 half times 4, anong kakalabasan? Pag nag-multiply ka ng 1 sa ang 1 half sa 4, ano magiging sagot? Sa magiging 2, that's correct. So magkakaroon tayo doon ng 2, then yung x, then yung 1 half, ano naman yung 1 half minus 1? Magkakaroon tayo ng negative 1 half. So gets natin yun, no? So magiging raised to negative 1 half. So sabi natin bawal negative exponent. So gawin natin siyang positive. So ilababa natin yung x para maging positive yung exponent na 1 half. Then kapag 1 half, di ba sabi natin, pwede natin ibalik yon sa radicals, which is square root. So, ganyan siya ginagawa. Tapos lang. Pero pwede pa tayo simplify kung tanggalin, i-rationalize mo. Pero hindi na, derivatives naman yun. Okay na yan. Power rule, radicals. Ba't walang radicals? Bawal ang radicals sa denominator. Gusto ko eh. Ang bawal lang sa akin, negative exponent. Pero pwede yan guys, kung gusto mo siya yun, no? Kung gusto mo siya, pero hindi ka niya gusto, yun lang. Like, ganito siya gagawin. Pero pwede na yan. Huwag mo nang isipin ng mga bagay-bagay. Pwede naman na yan guys, kung ano. Pero kung gusto mo siya i-simplify ba, pwede pa yan. Kung di tinatanggap yung radical sa denominator. Depende kasi yan sa prop eh. Pero pwede na yan. Consider na yan. Pero ganito yung kakalabasan niya pag sinimplify mo siya. Rationalizing.
Gets natin dapat yan. Hindi nga yan. So, meron tayo guys na 1 over square root of x. So, rewrite muna natin to. So, pag ni-rewrite natin to, anong kakalabasan? So, di ba sabi natin kanina, ang radicals, pwede natin siyang gawing 1 over x raised to 1 half. Ngayon, paano tayo mahirapan? Iangat natin tong denominator natin. So, gagawin natin siyang x raised to negative 1 half. Pares lang naman yun eh. Nire-rate lang natin. So ngayon, power rule apply na natin. So magkaroon tayo ng negative 1 half dito. Then magkaroon tayo ng x. So ngayon yung negative 1 half, pag binawasan natin ng 1, ano magiging sagot? Meron kang negative 1 half, bawasan mo ng 1. Ano magiging sagot? Negative 3 halves. So, basically, magiging negative 3 halves to. So, negative 3 halves. Na. So, ngayon, dahil negative yung exponent natin, ayusin natin, no? Gawin natin positive. So, yung negative 1 natin over yung 2. Babaan natin yung 3 halves. Positive na siya. Pero remember, ito kasing 3 over 2 natin, pwede natin ilabas yung isang x, di ba? Kumbaga, pwede nating sabihin, kung nasa radical siya, nire-rate natin, nagkakaroon tayo ng square root ng x cube. Pag nire-rate natin tong x raised to 3 halves. Kasi parehas lang yan, di ba? Or yun, pwede natin to ilabas or simplify as x square root of x. Bakit? Kasi ito tatlong x to eh. Di ba? Then, pag may pair ka doon, pwede mo ilabas. Then, yung natitirang isa, sa loob pa rin yun. Kaya magiging tsura niya. So, which means, eto, magkakaroon ka ng negative 1 over 2. Then, dahil ito sineparate na natin, magkakaroon tayo ng x. Then, square root ng x pa. Tindihan? Parang gusto mo x cube, pwede naman yun. Kung may radicals. Ganyan, pwede na yan ganyan guys. Or kung ayaw mo ilagay sa ganyan, edi gawin mo na lang siyang negative 1 over 2x square root ng x cube. Pero pwede pa yung simplify eh. Anyways, kung alin man dyan yung gusto mong sagot. Pares lang naman yan. Pero pwede pa siya i-rationalize kung gusto. Kung ayaw, edi wag. Mali ka. So, pag ni-rewrite natin to into fractional exponent, ano magiging sagot? Ano equals to guys? Saan to equal? Yung fifth root of x squared. So, yung fifth root ng x squared natin, magiging x raised to what siya? Raised to 2 fifths. So, nagkakaintindihan tayo dun, no? So, same process na yan actually. So, power rule. Baba natin yung 2 fifths. Copy natin yung x. So, ngayon kung meron tayong 2 fifths minus 1, ano sagot dito? So, yung 2 fifths minus 1 is magiging ano siya? Negative 3 fifths. So, papaliwanag ulit natin bakit naging negative 3 fifths. Kasi yung 2 fifths tsaka yung 1, pwede yung pagparehasin yung denominator. 5 over 5 is still 1. And 2 minus 5 is negative 3. So, ito yung kakalabasan. So, magkakaroon tayo ng negative 3 fifths. So, ngayon, gawin natin positive exponent over 5. Uy, arcs, shout out. Ayun sa arcs guys, oh. Ala, number. Anong number? Nandito, di nakikita. De joke. So, meron tayong 2 over 5. Tapos, yung x raised to negative 3 fifths natin. Gawin natin positive. Pero, ilagay natin siya as radical pa rin. Wait lang. Nagkaroon ng puzzle. Yan.
So, magkakaroon tayo guys pag nire-write natin to as 2/5. Then, dahil naka 5 yung denominator ng exponent natin, so magiging fifth root siya. Then, x cube. So, ito yung magiging sagot. Pwede na yan. Yan. Gets. Gogi. Hey, Gogi Arcs. Thank you. Grabe naman si Arcs. Galante naman. Ay, thank you, Arcs. Grabe. Ay, thank you, Arcs. Naambunan na naman tayo. Sabi ko na baliktad sagot ko. Ayun nga baliktad nga Hindi kasi marunong joke lang. Joke lang, limited Ay, thank you, Arcs Thank you, Arcs. Ayun guys, Arcs, pag trip nyo mag-enroll for CSC. Hindi. Laking tulong yan. Lalo na yun sa Arcs guys. Tapos yun, enroll na kayo dyan pag may mga gusto kayong So meron tayong 3/4 root ng x cube. Pag nire-rate natin to, anong kakalabasan? So di ba meron tayong 3, then x. Ano yung magiging exponent natin sa x? Pag ginawa natin siyang fractional, kung meron tayong 4th root ng x cube, ano yung magiging exponent ng x natin pag tin-transform natin into exponential form? Wala pala, okay na yan, 3x na lang. Magkakaroon tayo ng 3/4. Yan, kala ko wala sa 3/4. 3 yung numerator, index is 4, denominator siya. So plug na natin siya dito guys. So basically power rule, so magkakaroon tayo ng 3 times 3/4, diba x, then yung 3/4 minus 1, yung itsura nya. So ito, pag sinimplify mo to, anong kakalabasan? So magkakaroon ka ng 3 times 3/4. Anong sagot doon? Wala din. Wala. So sa x, 3 to 3/4 minus 1. Ang sagot dito, kung meron kang 3 times 3/4, so magiging 9/4. That's correct. Then copy natin yung x. So kung meron kang 3/4 minus 1, anong sagot sa 3/4 minus 1? One-fourth ba? Or negative? Negative 1/4. So magiging negative 1/4 dapat. So magkakaroon tayo ng raised to negative 1/4. So kung gusto natin siya i-rewrite into positive exponent, di bababa natin yun guys. Tabi siya ng 4 kasi nasa denominator yung 4. Magiging 1/4 siya. Then syempre kung naka 4th root to, naka 4th root, umiyok pa. Kung naka raised to 1/4, ibig sabihin pwede natin siyang ilagay sa radical. So magkakaroon tayo ng 9/4, then 4th root ng x. Bakit x lang? Kasi 1 lang exponent niya So ito yung may sagot natin. Uy, thank you Ben 10. Sino yan?